Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So bakit nga ba hanggang ngayon ay nahihirapan pa din si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster? Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si John Riel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si John Riel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa Super Bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery, na kamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro Alas John Riel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si John Riel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Murod John Akhmadalib, at kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si John Riel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman, ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si John Riel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si John Riel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni John Riel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si John Riel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Nery at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang the Japanese Monster na harapin si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Everybody was saying Mike Tyson by Jake Paul. That would have been a good that mouthpiece. That ain't good. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Mike Tyson tinapos na ang boxing career, matapos maganap ang bigating laban ni heavyweight legend Iron Mike Tyson, at Jake Paul. Marami ang nag-e-expect na talagang hindi makakaporma si Mike Tyson kontra Jake Paul, kitang-kita sa laban na parang hindi na makagalaw ng maayos itong si Mike Tyson, habang si Jake Paul naman ay kitang-kita ang pagka-agresibo nito sa ibabaw ng boxing ring. Sa kabuuhan na laban nila ay madaming manunood ang nadesmaya sa laban, in short hindi sila nasyahan sa laban Jake Paul versus Mike Tyson. Nakuha ni Jake Paul ang panalo kontra Mike Tyson sa pamamagitan ng lopsided unanimous decision sa screen na 82-72, 70-73. Ganun pa man ay madami ding mga boxing fans ang nagpapasalamat dahil hindi naman nagtamo si Mike Tyson ng malubhang tama, at the most important ay wala nangyari sa kanyang masama, sa kabila ng kanyang edad na 58 years old. Dahil sa pagkapanalo ni Jake Paul ay umakyat na ang kanyang record sa 11 wins 7 knockout at 1 talo. Dahil sa pagkatalo ni Mike Tyson ay nagdesisyon na ito na hindi na siya lalaban sa boxing habang buhay. Tyson requested the 2-minute rounds, wanting to see more action. He just landed the overhand right, testing the beard of Paulo. everybody was saying nice shot by Jake. Right hand by Paul, that is
I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take on the picture like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Dagdag pa sa ating mga balita, so nagulat nga ang karamihan sa mundo ng Philippine boxing community, matapos mag-post sa kanyang official Facebook page at YouTube channel si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ang litrato at video kung saan ay nakipag-meeting ito sa pinakamayamang personalidad ng bansang Pilipinas, na si former Ilocos Sur Governor Chavez Singson, ayon sa post ni John Riel Casimero. Ang mga immortal hindi umaasa sa swerte, let's go Ninong Chavez. Dahil sa post at litrado ni John Riel Casimero kasama si former Governor Chavez Singson ay halatang may malaking magaganap na pasabog ito. Alam naman ng karamihan na isa si Chavez Singson sa maimpluwensyang tao sa bansang Pilipinas, at kilala din si Chavez Singson na mahilig sa larong boxing. Alam naman natin na si Chavez Singson ay isa sa haligi at tumulong kay 8th Division Champion World Champion Manny Pacquiao maabot ang tuktok ng tagumpay. Siya rin ang dahilan kung saan naganap ang Fight of the Century, sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya tama lang ang nilapitang tao ni John Riel Casimero. Bukod dyan ay balak din ni Chavez Singson na dalhin sa Pilipinas ang current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete, para naman depensahan niya ang kanyang world title belt laban kay Charlie Suarez, na magaganap dito mismo sa bansang Pilipinas. Meron na din nagawang hakbang itong si Chavez Singson na kausapin ang pamunuan ng Top Rank Promotion, na si Bob Arum, patungkol sa magiging laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero. I'm about to go off like a weapon. So hanggang sa ngayon, taon kasalukuyan ay hindi pero nadudungisan ang pagiging undisputed super bantamweight at 4 World Division Champion Naoya Inoue, ngunit sa kabila ng pagiging undisputed ay duwag naman na maituturing ng karamihan itong si Naoya Inoue aka the Japanese Monster, dahil hanggang sa ngayon ay namimili pa rin siya ng makakalabang mahihina, at yung dapat na mandatory challenger na si Muradjan Akhmadaliev ay halatang iniiwasan ito. Si Muradjan Akhmadaliev ay sabik na sabik ng makalaban si Naoya Inoue, ngunit hindi rin maintindihan ni Muradjan Akhmadaliev kung bakit hindi ito nilalabanan ni Naoya Inoue. Akala ni Akhmadaliev na pagkatapos ni Naoya Inoue makalaban si Luis Neri ay laking gulat daw ni Akhmadaliev na si TJ Doheny ang nilabanan nito, tapos ngayong taon kasalukuyan naman ay mas pinili ni Naoya Inoue kalabanan si Sam Goodman. Kaya dahil dyan ay nagbanta na itong si Muradjan Akhmadaliev na hindi siya umano papayag na hindi daw matuloy ang laban nila ni Naoya Inoue. Bukod dyan ay nanawagan si Akhmadaliev kay Naoya Inoue na kung wala siyang planong labanan si Akhmadaliev ay ibigay at ebakante na lang ang lahat ng kanyang mga titulo. Kahit mga Japanese boxing fans ay galit na kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster, dahil isa daw itong duwag. Dagdag pa sa ating mga balita, former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, hindi nalalaban kapag hindi si Naoya Inoue ang kanyang makakalaban. Kaya halata naman na seryoso itong si John Riel Casimero sa kanyang mga sinabi. Dahil sa ngayon taon kasalukuyan ay hindi na talaga maikasa pa ang laban Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Sa ngayon sobrang busy si Naoya Inoue sa kanyang mga training bilang preparasyon sa nalalapit niyang laban kontra Sam Goodman. Inaasahan ngayon ng karamihan na pagkatapos ng kanyang laban kontra Sam Goodman ay dapat maikasa na agad ang laban niya kontra Junto Nakatani or si Muradjan Akhmadaliev. Isama na natin dyan si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil ang tatlong boksingero na ito ay sabik na sabik makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ano sa tingin nyo guys, papalag na kaya si Naoya Inoue sa tatlong naghahaman sa kanya? Samantala laban ng John Riel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo.
Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas itong si Junto Nakatani? Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Junto Nakatani malaki ang race pito sa magkapatid na Inoue, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inoue. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion, ito ay sina current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed and 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at John Riel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.